Namili na nga ako ng uulamin namin para ngayong araw. At kinuha ko na nga dito sa may lagayan namin ng stocks yung gagamitin ko sa lulutuin. At ito nga ang sinigang mix. Sabi nga ni mama ay siya na maghihiwa at ako na ang magluluto. Kaya naman kumuha na rin ako ng mga gamit na paglalagyan niya ng nahiwa. Huhugasan ko na nga muna ang mga kamatis at pechay pati na rin ang sili na gagamitin para siguradong malinis. Kahit na hindi naman ito na-expose sa mga alikabok yun sa pinagbilhan ko ay syempre kailangan lilinisin pa rin natin at hugasan bago lutuin. At habang naghihiwa nga si mama ng mga sangkap ay nagkukwentuhan nga kami. Maya maya nga ay bigla na nag-emote ang lola ko dahil nga noong panahon na nasa Cubao ako ay dito nga lang siya mag-isa habang kasama ang tiyahin kong may diferensya sa pag-iisip. Nilamutak din niya ng asin ang mga manok para daw mawala ang lansa at tuluyan na nga ako naggisa. Bali sa mainit na kawaling may mantika ay ginisa ko na sabay-sabay ang sibuyas, bawang, luya at ang kamatis. Nang malamog na nga ang kamatis ay inad ko na ang kalahating kilo na manok na binili ko. Kalahating kilo na nga ang binili ko para sigurado nga abot hanggang gabi. Sinangkot siya ko nga ng mabuti para tuluyang maluto ang manok at hindi ito kaining hilaw. Nang tinakpan ko nga ay 5 minuto ko siyang hinayaan tapos binuksan ko at okay na nga, medyo malambot na siya. Hinalo ko nga lang ng mabuti para pantay-pantay ang pagkakaluto at saka ko naman inilagay ang mga gulay. Bali imbis nga na bumili ako ng iba pang sangkap kagaya ng labanos, talong, okra ay ito na nga lang pechay ang ilalagay ko. Masarap din naman at masustansya kahit ito lang ang sahog ng ating sinampalukan o sinigang na manok. Nang mailagay ko nga ay hinalo ko na ng hinalo at pagkatapos ay naglagay ako ng isang chicken cube at ng magic sarap. Hindi na nga ako naglagay ng pampaalat dito sa aking niluluto dahil naglalagay naman kami ng patis na sausawan. Pagkatapos ulit ng 3 minuto na paghalo ko ay nilagyan ko na nga ito ng isang drum na sabaw para naman nang sa ganon ay mas lumambot palalo at maging mas malasa na. Kailangan kasi nasasabawan muna natin at kapag kumulo ay tsaka natin ilalagay ang sinigang mix. At kaya marami ang nilagay kong sabaw dahil malaki ang pack ng sinigang mix at para din sa mga alaga naming aso dito sa bahay. Nang mabuhos ko nga ang lahat ng laman ng sinigang mix ay hinayaan ko lang itong kumulo habang hinahalo. Kailangan kasi na dissolve talaga ang sinigang mix para naman masarap at maging malasa ng pantay-pantay ang ating pagkain. At sa lahat ng pagkain nga ay ito ang paborito ko, mapababoy o manok. So yun lang guys, thank you for watching.